Nagpapaalam ba kayo bago lumabas ng bahay? Nagpapaalam ba kayo bago manghiram ng gamit mula sa iba? Ang kwento ko ngayon sa inyo ngayong araw ay tungkol sa isang batang madalas na hindi nagpapaalam bago lumabas ng bahay. Ang pamagat ng ating kwento ay Paalam. Isang Sabado, magtatanghalian na nang umuwi si Miguel sa kanilang bahay galing sa paglalaro. Dala-dala ang kanyang laruang kotse, nadatnan niya ang kanyang nanay na nasa pintuan ng kanilang bahay. Miguel, saan ka na naman nang galing? Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Ang sabi mo kanina ay kina Tim ka lang pupunta. Pagdating ko sa kanila ay wala ka. Nay, pasensya na po. Dumating po kasi yung iba namin kalaro eh. Tapos nagkayayaan po dun sa may bakanting lote para subukan po yung aming mga laruan sa rampa. Ay naku Miguel, hindi naman kita pinagbabawalang maglaro kasama ng mga kaibigan mo. Pero sana naman ay magpapaalam ka ng maayos nang hindi ako nag-aalala sa'yo kung nasan ka na at kung ano na ang nangyari sa'yo. Pasensya na po, Nay. Hayaan niyo po. At magpapaalam na po ako lagi kapag maglalaro po ako sa labas. Pangako po, Nay. Sambit ni Miguel. Lumipas ang mga araw. Bagamat may mga pagkakataong nakakalimutan pa rin niya ang humingi ng pahintulot na makipaglaro sa labas. Mas madalas na nagpapaalam si Miguel sa kanyang nanay at sa iba pang nakatatanda sa kanilang bahay. Ikinatuwa naman ng kanyang mga magulang ang naging ugali ni Miguel. Isang araw, isinama si Miguel ng kanyang Tito Al papuntang parke. Kasama rin niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Ben. Binilinan si Miguel ng kanyang nanay na bantayang mabuti ang kapatid. Tuwang-tuwa ang magkakapatid na naglaro sa parke. Aliw na aliw sila sa kanilang mga nakita. May mga batang nagtatakbuhan, nagbibisikleta, nagsasaranggola at nagpapadulas sa slide gaya ng kanyang kapatid na si Ben. Nagpaalam ang tito ni Miguel na bibili lang saglit ng pagkain para sa kanila ni Ben. Habang nakikipaglaro siya kay Ben, napansin ni Miguel ang grupo ng mga batang kasing tanda niya na naglalaro ng kotse-kotsehan. Ito ang una niyang pagkakataon na makakita ng kotseng de control. Laking tuwa niya sa kanyang nasaksihan. Hanggang sa mapansin niyang wala na si Ben sa kanyang paningin. Kinabahan ng husto si Miguel. Hinahanap niya ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya makita ito sa palaruan. Takot na takot siya at hindi niya mapaliwanag ang kanyang sobrang pag-aalala. Naiiyak na siya nang biglang, "Kuya Miguel!" Sigaw ni Ben. Nakita niya ang kanyang kapatid na kasama ang kanyang Tito Al habang kumakain ng sorbetes. Nalaman niya sa kanyang tito na sinalubong pala ni Ben ang kanilang tito nang makita niyang itong may daladalang sorbetes. Kaya bigla itong nawala sa palaruan. "Ikaw, Ben, ha? Sa susunod, magpapaalam ka ng maayos. Akala ko, nawala ka na. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo." Sorry na, kuya," sagot ni Ben. "Tama, Ben. Dapat nagpapaalam ka kay Kuya Miguel mo bago ka umalis sa tabi niya." Wika naman ng kanilang tito. "O kuya, heto na ang sorbetes para di ka na magalit," sambit ni Ben. Siya, umuwi na nga tayo dahil baka maabutan pa tayo ng ulan." Pagdating sa bahay, naikwento ni Miguel ang nangyari. Pinagsabihan ng kanilang nanay si Ben na huwag na itong uulitin. Nang maiwan si Miguel at ang kanyang nanay, sinabi ni Miguel, "Nay, ayoko po ang pakiramdam na nag-aalala ng gusto. Ganun pala yun? Ganun pala yung pakiramdam?" Niyakap ng mahigpit ni Aling Maria ang kanyang anak habang pinapatahan ito. "Ang mahalaga, anak, ligtas kayo ng kapatid mo." Sana nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ugaliin nating ang magpaalam, lalo na't kung aalis o lalabas ng bahay para hindi rin mag-alala ang inyong mga kasama sa bahay. Paalam!
Hanggang sa susunod nating kwento.